Good evening, everyone, and welcome to It's Bex, my first time live streaming and podcast. Before we start our proper episode for tonight, let us give a minute of silence for the loss of our SK chairman. I call SK Public Servant, SK Chairman Gual Alcaba Jr. With heavy hearts, we extend our deepest condolences to the family and loved ones. Your legacy inspires us all. Our thoughts and prayers are with you during this difficult time. Let us give a minute of silence. Welcome to It's Bex! Oh my God, this is my first time ever live streaming. I'm your host, Bex Lorcilla. The importance of checking our mental health. Ano ba talaga to? Importante ba talaga i-check natin ang ating mental health natin? Aside from our physical condition like our health. In this episode, we're talking about choose to survive. Bakit na kailangan natin piliin na mag-survive? So, paano tayo lumaban dito? Ano ba yung mga senyales, mga signs of depression? Paano ba natin ma-determine if it's our mental abilities? He's a PhD Educational Management, Doctor of Public Administration, UP Libuban, cum laude, scholarship grantee, State University of New York, licensed professional teacher, licensed financial consultant, licensed psychological first aider o sakto. Maraming mga questions talaga tayo matututunan tonight. And certified life coach, certified cognitive behavioral therapist, LPT CBT PhD, DPA. Please welcome Dr. Ron Bedia. Ulit. Kapunta naman yung bagyong nagpakaraan. Nako sa Cavite. Matindi ang baha. Ilang araw walang pasok kasi nga sobrang mabaha from Kawit, Bacoor, sobrang mabaha kaya sa mga taga Cavite na nanonood ngayon. Babangon tayo at maraming mga kababayan natin ang mag-donate sa inyo. Di ba nga yung mental health awareness cover talaga siya. Kasi diniscuss ko itong topic na ito dahil talagang timely siya dahil nagkaroon na ng bagyo tayo sa depression. So, yun yung maraming questions dito na sa'yo later o sa mga emails to eh. Isa-isayin natin. On nga guys, yung mga viewers na pwede kayong mag-question. Okay. So, can you explain and talk about the importance pala of checking our mental health? Una dyan, ang tanong kay, paano mo i-check yung mental health? Yes. Yun ang unang tanong. Pwede ba tayong mag-self-assessment ng mental health natin? Ang sagot doon, pwede naman. Pwede tayong mag-self-assess. Pero kapag sa diagnosis, ito kasi yung problema ng ibang tao eh. Lalo yung mga kabataan. Sinasabi nila na, depressed ako, may anxiety ako. Yung depression, nasasabi lang siya ng isang professional, ng isang specialist. Hindi mo siya pwedeng i-diagnose na depressed ako kasi sobrang lungkot ko. Hindi ako makangiti, hindi ako maging masaya. Hindi siya ganun eh. Kailangan yun para malaman mo, ma-check. Kailangan mo magpakonsulta. Ibig sabihin parang, ayan, may depression yan. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Kasi ang pwede lang magsabi nun ay mga psychologists or psychiatrists o mga psychological first aider na tinatawag natin. Kasi sila yung mga aral eh. Inaaral nila yan kung paano malalaman kung may depression yung isang tao o may mental health illness. Pero self-awareness, pwede yun. Halimbawa, bakit every time na may mga moments na ganito, naiiyak ako? Tatanungin mo na yung sarili mo, no? Tapos kapag hindi mo siya hindi mawala yung lungkot mo na yon, hindi mawala yung iyak mo na yon, parang kang umiiyak, doon ka na magpa-consult. Yung parang every time na paulit-ulit nangyayari itong bagay na to, ganun yung nangyayari sa akin. Parang walang healing na nangyayari. Doon ka nalalapit. Yun yung para ma-check kung ano na talaga ang kalagayan. Importante yun. Pa-question ka rin na gano'ng importante, sobrang importante. Kasi mental health is importance ngayon, di ba? Lalo ngayon, very rampant ang mental health ngayon. Para siyang physical health din. Para siyang nahihilo ka. Ano ba yung cause ng hilo mo? Kasi may mga situations like, ang saya-saya ngayon, tapos nag-drop into
Ay, suicidal naman. Oo. Ano sasabi mo dun sa mga ganun na kahit ang saya-saya nila ng gabi, tapos kinabukasan, parang nagtataka ka, masaya lang siya kagabi, bakit ganun? Correct. Di ba katulad ni Robin Williams, meron lang siyang interview nung gabi na yon. Masaya pa siya, nagkwento pa siya, masaya siya sa kausap niya. Nung in-interview yung kausap niya, last na kausap niya, no, friend. Masaya siya. Tapos ang gulat na lang sila, nabalitaan nila kinabukasan, nag-suicide na nga. But this is a sensitive matter. Marami din dito sa Philippines, lalo nung pandemic. Based sa statistics, pinakabatang nag-suicide nung pandemic ay 13 years. 13. Diba? So kapag ganun, totoo, may suicide, no? Totoo yan. Nangyayari talaga. Pero ang question nga ulit, paano mo malalaman kung suicidal na yung isang tao? Wala siya talagang symptoms. Wala siyang symptoms. Mangyayari yun sa tao mismo na nakakaranas. Siya mismo. Siya mismo ang dapat lumapit. So, paano yung tahimik, sobrang hindi siya magsasalita? Yun. Kapag nalalaman mo na parang may unusual na nangyayari, halimbawa, kilala mo siya as masayahin. Tapos, bigla siyang tumahimik, bigla nang hindi naging ganun yung ginagawa niya. Unusual nga eh. Naging unusual na, doon mo siya lalapitan. O, kumusta ka? Parang may problema. So, wag sa maraming tao. Kasi hindi siya magsasalita. Diba? Pag maraming tao. Dapat kayo lang. Like mga working mom, mga busy moms, mga parents. So, paano nila ma-assess yun na busy talaga sila, wala silang time ng kids nila. Pero syempre, nasa modern time na tayo na talagang workaholic ang mga parents ngayon. So, ang hirap, no? Ang hirap siyang balansehin talaga. Totoo. Lalo sa mga parents na nanonood ngayon. Marami kang followers ng mga parents. Katulad niyo din, di ba? Parehas kayong working. Katulad ng ibang mga parents na nanonood dyan na working din. Dapat, meron kayong at least sa dinner, kung kaya niyong magsama sa dinner, magkumustahan kayo. Or kahit once a day. Pero yung dinner na yan, harap yung cellphone. Hindi, dapat yun nga eh, di ba? Yung nangyayari kasi ngayon eh, Oo. kahit ako kahit as a parent, parang lahat kami may cellphone, pero nakasama kami kumain. So ano ba yung yun, ang dapat na pwedeng gawin dyan, magkaroon ng rule. Diba? Pag dinner time, di ba sabi nga sacred yan eh, sagrado ang pagkain. Kaya dapat walang phone. Dapat nag-uusap kayo, walang phone, nagdi-dinner kayo, sabay-sabay, nang wala kayong iniintindi ng iba, kumustaan lang. Kasi sa buong araw, yan lang yung time na mag-uusap-usap kayong lahat. Lalo ngayon, di ba, may mga bahay na hiwalay yung kwarto ng bata, hiwalay ang kwarto ng parents. So, hindi ka mag-meet doon. Kaya ang time lang talaga na magkakasama kayo, dinner time. Yun lang. Kaya nga meron tayong kapagkainan, day, meron tayo dito sa Pilipinas na gano'n. Yung iba nga, inaano pa yun eh. Half day pa. Yeah, parang holiday yun. Holiday yun. Kasi nga, para may moment na, ito binigay sa atin to ng gobyerno, binigay sa atin to ng presidente para magkaroon tayo ng kahit na sa isang taon, makapag-usap tayo talaga ng, isipin nyo isang taon na yun isang beses sa isang taon, nangyayari. Pero yung dinner, every day yun. Or every night yun. Kaya dapat nag-uusap tayo. Do you think may problem? Somehow, di ba? Nagiging tool siya eh. Nagiging tool, nagiging distraction at distraction. Nakaka-distract siya, DIS, sa mga bata when it comes to studies. At the same time, nakaka-distract siya, nakakasira. Kasi, yun yan, yung relationship. Diba? Yung relationship na apektuhan siya. Halimbawa, phone lang ng phone yung anak. Paano ka papasok doon? Ano sasabihin ng bata? Wait lang, may ginagawa ako. Kaya dapat may rule sa bahay eh. Pero paano yung pinapatahan yung bata? Tama ba yun na pinapatahan din natin? Okay. Okay yun na. Parenting style eh. Iba-iba tayo. Pwede siya, pero depende sa age. May appropriate kasi yung paggamit ng technology. Ano ba ngayon? 2 years old na gamit na ng iPad. 2 years old na gamit na ng cellphone. Pero okay yun. Walang problema doon. Ang nagiging problema doon,
yung longevity ng paggamit. Gaano siya kahaba gumagamit ng technology. Pwedeng paggamitin 1 hour, tapos i-explain sa bata na, sa isang araw, meron ka lang 1 hour na pwedeng gumamit ng technology. Tapos explain mo bakit. Ano yung importance na dapat 1 hour lang per day. O pag lumaki ka, madadagdagan na. Pwede rin siyang gawing reward. Pero not to a point na, yun nga, parang umiiyak, tapos parang mapatahan, pagagamit. Para sa akin hindi siya okay. Pero sabi ko nga, iba-iba tayo ng parenting style. Kung sa'yo, para patahanin lang ang purpose mo nun, para patahanin lang. Pag tumahan na, kunin mo na. Tapos explain mo sa kanya bakit mo kailangan kunin. Ganun palagi. Kasi mga bata ngayon, nakikita namin na as early as 2 years old, yung brain, mabilis yung progress, yung growth, yung development ng brain. Kasi nga marami ng activities. Kaya maraming matalino ngayon na mga bata. Ito nga, dito tayo sa depression nga, no? So, syempre, parenting na-discuss na rin. Yung, alam mo yung, ako as a person na, malungkot lang ba yun o depression na yung nararamdaman? Kasi hindi ko nga siya ma-identify kung hindi expert. Like you na, talaga alam yung mga signs. Pero ako, paano ko ba ma-identify? Uy, malungkot lang naman siguro ako ito, pero hindi naman siguro depression. Pero, parang depression na rin kasi sobrang ayaw ko ng pagpunta sa mga tao. Paano ko ma-identify ko? Ang baka kasi si sadness lang yan. Diba? Oo nga. Baka si sadness lang. Kasi ano ba ang difference ng mga yan? Yung loneliness, yung kalungkutan, short lang siya. Short term lang. Alam ba, malungkot ka ngayon. Pero pag, di ba, malungkot ako kasi nag-away tayo. Pero pag nagbati tayo, okay na ako, hindi na ako malungkot. Ano lang yun, sadness, ano lang yun, mga ganun level lang. Ang depression kasi, halimbawa nawalan ka ng mahal sa buhay. Or, sige, syempre talaga, madidepress ka talaga doon. Sa pinaka mababaw, yung best friend mo lumayo, lumipat ng bahay. May contact pa rin kayo, di ba? Pero, magiging depression yun kung ayaw mo nang tumanggap ng ibang kaibigan. Na parang yung detachment, nilagay mo sa sistema mo. Yun na parang wala ka ng chance, wala ka ng dahilan para maging masaya. Yun yung depression. Parang sinarado mo. Yun, sarado ka na doon. Kumbaga, lahat ng ginagawa sa'yo para maging masaya ka, pero ikaw wala na. So may problema na yun. Magkakaroon doon ng root cause analysis. Ano yung pinaka-root, ano yung pinaka-ugat, kung bakit hindi ka na maging masaya ngayon. Ilang taon ba yung tinatamaan nito? Ano ba ito? Namamana ba ito? Or yung traits sa family? Ano ba ito? Nade-develop pa itong depression na pwede ba siyang makat agad? O parang tuloy-tuloy siya kapag... Oo. Nakakalungkot itong sabihin, no? Pero yung depression kasi wala siyang lunas. Wala pa siya talagang lunas. Meron lang, para lang siyang mag-i-stop lang, iinom ka ng antidepressant for a moment of time. Pero after na mawala yung effect ng antidepressant, pabalik ka sa dati. So yun yung problema. Kaya huwag mong idadayagdus yung sarili mo na depressed ka. Kasi hindi nagagamot yun. Well, quote and quote sa ngayon. Kasi wala pa talagang luna. So once depressed ka, mahirapan ka na. Pero walang gamot, pero walang luna, sabi nga, quote and quote. Pero may mga tao na kailangan mo support system. Kasi sabi nga ng isang psychologist na napanood ko sa TED Talk, TEDx ba yun? Basta yun. Sabi niya, ang mga depressed na tao, makakalimutan yung depression, unti-unti na mawawala kung yung support system niya malakas. May factor ba yung family? Yes, brought up yun. Paano mo palakihin yung mga anak mo? Paano yung mga kasama mo sa bahay? Kinakausap mo ba siya? Nagkakaroon ba kayo ng pag-uusap? Malaking bagay yun. Kapag hindi kayo nag-uusap, okay lang. Okay, sige, magkasama kayo sa bahay, pero hindi kayo nag-uusap. Walang kwenta yun, di ba? Paano pa kayo nagkaroon ng pamilya? Paano mo matatawag ng pamilya yun kung hindi naman kayo nag-uusap?
Pero mga Doc Ron, yung tema nga natin is choose to survive. Parang nakaka-relate din ako. Kapag daanan ko talaga siya. Na paano yung ganong sitwasyon na ako naman, very vocal na ako sa social media. Ako kasi siguro ay isa ako sa mga survivor din. Sobrang depressed din ako. Hindi ko nasabihin ko anong tinatapos. Pero, aware ako dun sa ayun din yung inumin ko. Aware naman ako, ay hindi pwede to kasi expired na. Which is talaga pag expired na, wala nang visa. Pero alam mo yung thinking ko na, may totoo pala talaga yung may bumubulong. As in, siguro kung mababaw doon yung take ko, yung mga struggles na nangyari sa buhay ko. Totoo lang may bumubulong. Totoo yun. Pag may nararanasan ka ng ganyan, ano na yan hallucination na eh. Pag dumating na yung sa point na hallucination, kailangan mo na magpa-consult. Kasi, sa totoo walang bumubulong sa'yo na ibang tao. Ang bumubulong sa'yo nun, yung alter ego. O yung id. Kasi tatlo yan ego, alter ego, tsaka yung id. Yung id, yun yung masama. Yun yung nag-uutos sa'yo na suicide ka, gawin mo to, gawin mo yan. Yun yung nag-uutos sa'yo. Nangingibabaw na yun yung kasamaan na yun. Kaya dapat mong kumausap ng espesyalista para mawala yun. Kasi ang bumubulong lang sa'yo, sarili mo lang din. Bakit? Kasi naramdaman mo na wala kang support system Wala kang malapitan. Kaya ang kumakausap na lang sa'yo sa sarili mo. Sobra. Kasi sabi ko, wala na talang kumakausap sa akin. Sabi ko, bahala. Tapos ay, expired na to. Pero, after nun, ito na-open naman ako kasi wala na pagdadaan. Pero, survival na may nag-joke pa nga, di ba, na parang bakit ka nag-condition na parang tampo ka muna. Pero grabe, alam mo yung tumulong din talaga sa akin yung kinagaling ko. Alam mo, doon nawala yung sabi ko. God, mali yung ginawa ko. Pero meron pa rin akong awareness. O di ba? Yung mga ganyang kwento, tinatawanan na lang ngayon. Kasi nalagpasan mo na Pero kung depression yan, hanggang ngayon, pag tinatanong yan at pinagkikwentuhan natin, maapektuhan ka pa rin. So, pag wala ng effect? Wala na. Hindi na yung depression. Hindi yung depression. Kung baga part lang ng buhay mo na minsan nagkamali ka, minsan naranasan mo to, pero darating ang panahon, natabunan na siya Nakita mo na parang kung, sorry sa term, parang kung tanga nung time na yun, di ba? Di ba? Pag kinikwento mo na lang, pag naaalala mo, matatawa ka na parang tanga nun, nung time na yun, di ba? Pero nung time na yun, para akong alam mo yun. Seryoso ka nun, nung time na yun, syempre. Siyempre, life ko na yun, pero alam mo yun, nangyari na siguro, ano ka naman yung family, sobrang pain kayo na. Siguro kung wala yun, hanggang ngayon siguro, bit-bit ko pa rin. Okay. Thank you, Lord, talaga. Oo. Yun din talaga Kailangan may faith ka. Hindi kasi pwedeng, may support system ka. Pero pag nawala kasi yung support system, wala ka nang makakapitan. Kaya dapat pantayan may faith ka, para kahit papano, kung yung support system na mabawasan, meron pang isa, may humihila sa'yo na, hello, andito pa ako. Importante pa rin yun. Pero may question ako, Doc Roy. As a mother, parang may makikita na akong testimonials. Pero hindi ako yan, parang may kwento lang din. So, isa sa mga question sa email na okay lang ba na i-check like emails, messenger? Parang nakitaan na siya ng may signs Okay lang ba yun? Kung parent ka, as a parent, karapatan mo yun. Diba? Wala naman sa batas natin na hindi pwedeng tingnan ng parent yung account ng anak niya. Nasa sa'yo yun. Pero again, kung yung bata aware nga sa batas na anti-privacy or yung anti-privacy act, yung data privacy, baka kasuhan ka ng anak mo. Pero, pwede mong gawin dyan, yung mga ibang parents siguro ganun Oo, baka nakikinig. Pero kasi diba, syempre, kaya ng anak mo yun Parang bahala na. Pero ang pinakamagandang gawin dyan, para hindi mo na pakialaman yung account ng anak mo, usapin mo na siya nila. Kasi ba't kailangan mo pa siyang hulihin? Nakakaramdam ka na ng signs. Kausapin mo na din. Kasi ang hirap niyan, kung mababalitaan mo pa sa ibang tao,
Mas masakit yun eh. Ang mangyayari niyan, sabay kayong papunta na sa depression. Kasi bakit ako magulang niya, bakit hindi na ina? Ano bang problema ko? So may mga doubts ka na, may mga questions ka na sa sarili mo. Naapektuhan ka na rin. So, ibig sabihin may communication. Yes, communication talaga. Yun yung kanina ko pa sinasabi, Oo. na nasa isang bahay kayo, pamilya kayo, pero wala nga kayong pag-uusap. Ang ganda ng topic, grabe. Oo, kasi wala kayong Ang gusto pag-uusap. talaga na ano, kasi may mga, ito nga, ang dami ako, mga hiyang talaga. Yung depressions, ano bang malaking factor ba to? Pag lumabas ang bata? Or any Paano mas lumabas? marami bang factor sa family or pag isa ibang environment? Oo, kasi ano yan eh. Tandaan nyo, negative attracts. Mas malakas maka-attract ang negativities kesa sa positive. Lalo sa panahon ngayon. Ang isang tao, manood ka nga ng probinsyan, ano ba yun? Yung palabas ng Batang Quiapo. Di ba, kagabi, nanood kayo ng episode kagabi. Nakita niyo yung mangyayari sa susunod, mamamatay na si Babol, at saka si David. Yung reaction mo nun, hala, mamamatay na, apektado ka. Negative yun, di ba? Pero sa positive na, ay, nag-donate ng ganito, wala. Ay, ang galing naman nila. Walang impact sa yung mas vulnerable Up next, sa mga sa depression, sa mental health illness. Unang-una, malayo sila sa family nila. Ngayon, may batas na hindi sila pwedeng mag-work ng 12 hours.